Mga kapuso, sa mga bibiyahe patimog naman, isasara po mamaya ang bahagi ng EDSA Magallanes southbound. Kung daraan naman sa South Luzon Expressway, mas konti na ang mga sasakyan kumpara sa mga nakaraang Semana Santa. Live mula sa SLEX, nakatutok live si Rafi. Emil, para sa mga palabas nga ng Metro Manila at patungo dito sa South, maganda na para sa pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA para sa rehabilitasyon. Samantala, latest muna dito sa South Luzon Expressway, isang lugar na lang yung may build-up dito sa may SLEX at ito yung dulo ng SLEX sa may Santo Tomas, Batangas dahil may isinasagawang curing, nasa proseso ng curing yung ginagawang kalsada. Kanina ay bahagyaring nagka-build up sa may Calambe exit pero ngayon ay maluwag na ito. May mga bagyaring build up dahil naman sa mga minor na aksidente na itala dito sa expressway bagamat mabilis naman itong na-clear. Pansin naman ang pamunuan ng SLEX sa Emil na kumpara sa mga nagdaang Semana Santa at mga mahabang bakasyon, mas konti nga yung dumaraan dito sa South Luzon Expressway. Pagpasok pa lang sa SLEX mula sa Magallanes Interchange, mabilis na ang biyahe ng mga sasakyan. Wala rin ng karaniwang build-up sa bahagi ng Alabang. Hanggang sa makarating ng Tunasan at Carmona, maluwag at mabilis ang daloy ng mga sasakyan. Ayon sa operator ng SLEX, malaki ang pagkakaiba ng daloy ng trapiko ngayong Semana Santa kumpara noong mga nakaraang taon. Simula po kagabi, inobserbahan na namin, kanina umaga, ganun din kaninang tanghali, na talagang hindi po nagkakaroon tayo ng talagang traffic build-up. Talagang light traffic po tayo at mabilis po ang mga sasakyan, ang mga takbo ng mga sasakyan. Siguro po dahil na rin po dito sa yung pagtaas po ng petrolyo. Pero hindi lang daw ngayong linggo ito pansin ang pagbaba ng bilang ng mga motoristang dumaraan dito. Simula nung tumaas po yung petrolyo, bumagsak na po yung volume of vehicles natin ng 10 to 15% po. Doon sa average daily natin traffic. Pero kung dito sa SLEX, maluwag ang daloy ng mga sasakyan, posibleng iba ang maging sitwasyon sa EDSA bago makarating sa southbound ng Magallanes flyover. Isasara kasi ito simulang mamayang alas 10 ng gabi para sa asphalt overlay bilang bahagi ng isinasagawang rehabilitasyon ng EDSA. Ang mga magtutungo sa Pasay mula sa Makati, kailangang dumaan sa alternatibong ruta. Bago makarating sa flyover, dumaan sa service road ng EDSA, kumanan sa Chino Rosas Avenue, kanan sa Antonio Arnaiz Avenue, kumaliwa sa Osmeña Highway at kumanan pabalik sa EDSA. Magtatagal ang pagsasara ng Magallanes Flyover southbound hanggang Lunes ng madaling araw. Inasahan kasing kaunti ang sasakyan sa Metro Manila ngayong Semana Santa, kaya ngayon itinaon ang pagsasara sa isang bahagi ng flyover. Pero ang ibang kalsada sa ibang bahagi ng bansa, itinigil muna ang pagkukumpuni para hindi maaberya ang mga motorista. Kanina, ininspeksyon ni Secretary Vince Dizon ng MacArthur Highway kaugnay nito. Utos ng Pangulo natin, kaya nga tayo, free flowing tayo. So, yung DPWH sa mga national roads natin na babaybayin ng mga behero natin ngayong all week. Kaya nga talaga, wala munang construction, wala munang mga stop and go, yung tumutukod yung traffic. Kasi kapag yan tumukod, kapag yan naaberya, dagdag konsumo sa gasolina yan. Emil, dahil nga may kabilisan ng biyahe sa malaking bahagi nitong South Luzon Expressway, babala ng pamuno ng SLEX sundin ang speed limit para iwas disgrasya. Yan ang latest mula dito sa Monitoring Center ng South Luzon Expressway. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Ang military campaign ng Amerika sa Iran na naging mitya ng krisis ngayon sa buong mundo, tatapusin na raw ni US President Donald Trump sa loob ng 2 o 3 linggo. At kumpiyansa siya na kapag nangyari ito, bababa na rin daw ang presyo ng produktong petrolyo. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigit 1 buwan mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Amerika at kalyadong Israel laban sa Iran, tuloy pa rin ang mga pag-atake ng magkabilang panig. Ang tanong ng marami, kailan kaya ito matatapos? Sinabi ngayon ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think or 3 with weeks? 2 or 3 weeks, we'll leave. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time,
put into the Stone Ages and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Sinisisi ni Senador Panfilo Lacson si Trump kung bakit nasa krisis ngayon ang buong mundo. Sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na dahil sa kanyang mapangahas na mga aksyon na hindi naman nagtagumpay, dapat aniyang panagutin si Trump hindi lamang ng Amerika kundi ng buong mundo. Ayon sa international law professor na si Attorney Evcar Ferrer, maaring kasuhan ng US at si Trump dahil sa kasulukuyang krisis. Pwede daw itong isampa hindi lang ng Iran, kundi ng mga bansa gaya ng Pilipinas na umaaray sa epekto ng giyera sa kanilang ekonomiya. Napapaloob daw ito sa ilalim ng Doctrine of State Responsibility, sa ilalim ng international law at pwedeng idulog sa International Court of Justice o ICJ. Merong dalawang elemento na present. Pwede nating sabihin o i-argue na halimbawa under Article 51 ng UN Charter, pwede lang ang pag-atake sa sitwasyon ng self-defense or pagtatanggol sa bansa mo. Pwede mo lang sabihing attributable ito kung opisyal ng bansa or mga agents niya. And in this case, desisyon to ng presidente or head of state ng isang bansa, which is US. Sa ilalim ng UN Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts o RCWA, pwedeng humingi ng danyos mula sa US para sa pagbagsak ng ekonomiya, kawalan ng remittances mula sa gitnang silangan at epekto ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa mga industriya ng bansa. Pero tila malabo itong mangyari. Ayon sa Article 36 ng RCWA, isang ang pwede for damages would anything that's accessible, pwedeng i-assess, financially accessible. And it will include loss of profits. Even if you file a case, ang question, how do you hold someone, a country that big accountable? Yun eh. Like kahit pa nga manalo ka, ang question, paano mo siya i-enforce? Halimbawa na lang daw ng kawalan ng enforcement power ang kaso ng Nicaragua sa US kung saan pinagbabayad ng danyos ng ICJ ang US sa ginawang pakikialam, pagpondo sa mga rebelde, paglagay ng mina sa mga karagatan at iba pang panggigipit sa Nicaragua noong dekada 80. Hanggang ngayon daw kasi hindi pa kinikilala ng US ang desisyon ng ICJ. Shino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Handa ang Iran na tulungan ang Pilipinas sa hiling nitong padaanin sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis para sa bansa. Ayon sa Malacanang, ito lumabas sa pulong kanina ni Iranian Ambassador to the Philippines Yusuf Esmailzadeh, Foreign Affairs Secretary Tess Lazaro at Energy Secretary Sharon Garin. Ayon sa Malacanang, hiniling ni Lazaro na ligtas na paraanin ng Iran ang mga Philippine-flagged vessels para sa kaligtasan ng ating mga marino at para masiguro ang ating supply. Naging bukas daw ang pulong kaya malaki ang tsansang pagbibigyan ng Iran ang hiling ng Pilipinas. Nakatakda raw makausap ni Lazaro ang Foreign Minister ng Iran bukas. Sinalakay ng mga otoridad ang isang opisina sa Makati dahil sa umunoy investment scam. Ayon sa nagreklamo, lumobo sa 19 million pesos ang inilagak niya pero hindi umuno ito pinapayagang makuha. Nakatutok si John Consulta. Bit-bit ang search warrant. Paspasang pinasok ng NBI Cybercrime Division at ibang supporting units ang isang opisina sa gusaling ito sa Makati City. Open! Taas kamay! Upo! Mabay sa batok! Upo! Mabay sa batok! Ayon sa NBI, inireklamo ang grupo na nag-ooperate online. Ayon sa complainant, hindi kayat daw siyang sumali sa mentoring program para sa pagpapalago ng stocks at crypto hanggang sa hiningan daw siya ng investment. Nag-invest siya in US dollars. So lumaki itong investment niya through the mentor, tinuturuan siyang mag-trade.
And later on, lumobo up to 19 million pesos ang kanyang investment. So, nung time na nakita niya, malaki na, gusto na niyang mag-withdraw. And that time, hindi na siya pinayagan. This is a lifetime savings. So, definitely, matanda na to eh. Kailangan na niya yung pera niya. 21 ang arestado, kabilang ang 4 na Indian nationals. Kinumpiska din ang lahat ng kanilang gamit. Nag-file kami ng kaso for AFASA law, violation of AFASA law, the Anti-Financial Scamming Act, and also the Financial Products and Services Consumer Protection Act. Inaanyaya ng NBI ang iba pa mga posibleng naging biktima ng kumpanya na magpunta lang sa kanilang tanggapan para maalalayan sila makapaghain ng karagdagang reklamo. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Hindi muna tuloy ang pagre-retiro ni Ruben Enaje na kilalang nagpapapako sa krus sa Pampanga kahit hirap na dahil sa edad at karamdaman. Yan ay habang inihahanda ang kapalit sa tradisyon ng Barangay Kutod tuwing Semana Santa. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa Barangay San Pedro Kutod sa San Fernando, Pampanga, merong Kristo na gusto nang magretiro. Siya si Ruben Enaje, 65 years old. Halos 40 taon nang nagpapapako sa krus tuwing Biyernes Santo. Hirap na raw si Ruben magbuhat ng krus at magpapako dahil sa hika at iba pang karamdaman. Kung kaya nagpagawa siya ng bagong krus na mas magaan. Baka raw kasi hindi na niya kayanin ang pagpapasa nito ng ilang kilometro. Doble yung gaan niya kaysa doon sa dati natin ginagamit. Mahigit 20 kilos o 20 kilos lang ito. Okay, yung isa? 42 kilos yan. Mas mahirap ngayon. Hindi hirap sa krus, kundi hirap sa init ng araw. Handa na rin ang mga pako na gagamitin sa kanyang pagpapapako. Kung papalarin na maganda yung pangangatawan natin sa Biyernes Santo, magpapapako pa rin ako. Kaya lang sa kamay na lang, hindi na wag na sa paa. Kaya naman inihahanda na ni Ruben ang kanyang posibleng makapalit bilang Kristo, si Arnold Maniago, 47 years old. 25 years na rin nagpapapako sa krus si Arnold, pero iba raw kung siya na ang bibida gaya ni Mang Ruben. Pagpapasa ng cross, pagpapahirap sa kanya. So masasabing mas mahirap ito Opo, gagawin mo kung ikaw na yung makakapalit? Opo, handang-handa na po ma'am. Panata po si ma'am. Matagal na tradisyon na dito sa Kutod yung pagpapapako sa krus. Pero nababahala po yung mga veterano kagaya ni Mang Ruben na nagkakaedad na ang kanilang grupo at maaring mahirapan silang kumbinsihin ang mga kabataan. Sa grupo ni Mang Ruben, may kabataan naman pero karamihan babae. Si Boy Padilla, 38 years nang gumaganap na Poncio Pilato at Longinus, ang sundalong sumaksak sa tagiliran ni Kristo. Kontrabida man ang dating, ito raw ang panata niya. Isipin mo, 76 na ako, pero hindi ako wala akong gamot na iniinom, wala akong maintenance. Basta yun pangako ko, hanggat malakas ako. Meron na rin ako successor, yung anak ko nga. Pumayag na. Sa tinatawag nilang burol, matatagpuan ang 3 krus na gagamitin ng mga magpapapako. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ang kaayusan sa lugar dahil inaasahang dadayuhin ito ng mga manunood. Pero para sa mga gaganap ng papel mula sa Biblia, hindi lang ito simpleng palabas, kundi personal na pag-aalay ng oras, talento at pananampalataya. Walang makakahadlang, ika nga. Kung sa Panginoon ang pinag-uusapan, walang makakahadlang. Tuloy-tuloy pa rin po kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, dinagsa kamakailan ng mga residente ng isang barangay sa Leyte ang isang pader matapos may lumitaw rito na mukha di umano ni Jesucristo. Maituturing ba itong isang himala? Kuya Kim, ano na? Hindi raw matitibag kailanman ang pananampalataya ng mga taga-Palo Leyte at mas lalo pa raw tumibay ang pundasyon nito. Nang pagkatapos umulan kamakailan, may napansin silang lumitaw sa pader na ito sa Barangay San Miguel. Isa raw pamilyar na mukha. As a Catholic, isang glance ko lang sir, yun din talaga yung nakita ko. Image yun ni Jesus.
Ang pinaniniwalaan nilang mukha ni Jesus sa pader, agad daw na dinagsa ng mga mananampalataya. Yung iba nagdadasal na, ng kandila doon sa may parte na yun. Malapit lang dito yung Missionaries of Charity, yung mga sister. Pumunta din doon. Kinabukasan, pag umaga, wala na doon. Parang 2 hours lang na yung image niya nandoon. Hanggang ngayon, sir, meron pa din pumupunta dito, nagsisindi ng kandila. Pumasok lang sa isip ko na mag-Holy Week na, nagre-remind sa atin na manampalataya. Pero may tuturing nga bang aparisyon ang nasaksihan sa pader sa Barangay San Miguel? Kuya Kim, ito na! Nahating opinyon ng mga netizen sa namataan na di umano mukha ni Jesus sa Barangay San Miguel, Palo, Leyte. May naniniwalang ito'y himala, meron namang hindi. Ayon sa simbahan, ang nakita ng mga residente, hindi agad-agad na may tuturing na isang aparisyon o himala. Hindi pwedeng sabihin ng simbahang totoo yung aparisyon. Kasi mahabang investigasyon yan. Maraming pamamaraan ang parang mga appearances, lalo na kung religious in nature. Pero kadalasan dyan ay natural phenomenon. Yung kanilang pagtitirik ng kandila is not bad. Nasa interpretasyon mo yung nakita mo. Tama sana kung ito ay may religious interpretation. Kung punto de vista ng siyensya ang tatanungin, maaaring isa lamang itong kaso ng pareidolia. Ang pareidolia ay isang phenomenon kung saan ang utak ng tao ay nakakakita ng pamilyar na hugis o muka sa mga random na bagay kahit wala naman talagang ganun. Pwedeng i-simplify natin na ang pareidolia ay parang illusion. Like for example, kapag may makita tayong shadow sa pader or kapag nakita tayo ng parang muka sa pagkain natin or kapag nakita tayo ng ulap tapos parang merong shape ang ulap. Bakit nangyayari ito? Dahil ito sa paraan ng pagproseso ng ating utak sa mga impormasyon, lalo na ng mga pattern at muka. Kapag nandito na ang Holy Week, syempre mas nagkakaroon tayo ng spiritual or religious frame of mind. Mas nagiging bukas ang pag-iisip natin at emotions sa mga spiritual na bagay. So, posibleng mas makakakita o makaka-experience ang tao ng pareidolia. Ang karanasan ng pareidolia ay isang normal na proseso o phenomenon sa tao and hindi ito masama. And kung nakaka-experience tayo ng pareidolia and nakakita tayo ng mga spiritual na images, siguro ito ay dapat pag-aralan natin. Kung ito man ay naging isang paalaala, patuloy sana tayong magbalik loob. Ito po si Kuya Kim na nagpapaalala, ngayong Semana Santa, maglaan ng sandali para magnilay at balikan ang tunay na diwa ng pananampalataya at sakripisyo. Inilipat na sa kustodiya ng Bureau of Customs ang 8 luxury vehicles ni dating Congressman Zaldico ngayong tapos na ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Kinuha na ng Bureau of Customs mula sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang 8 sa 18 luxury vehicles ni dating Congressman Zaldico na nakumpiska nitong Enero. Inilipat na ang mga ito sa compound ng Customs sa Manila sa pagtatapos ng termino ng ICI kahapon. Ilan sa mga inilipat ang 2022 Rolls-Royce Phantom 8 na ito na may sarili ring payong at nagkakahalaga ng abot 40 million pesos. Meron ding iba pang mga mamahaling brand ng sasakyan. Takaw tingin ng mga mamahaling sasakyan habang inililipat ito pa Maynila. Ayon sa Bureau of Customs, sinahabol ng kampo ni dating Congressman Zaldico itong mga luxury vehicles ito. Pero ayon sa BOC, kapag napatunayan na may problema sa papel, ang mga sasakyang ito ay pwedeng i-auction ito sa publiko. Posibleng umabot sa 100 million pesos pa ang pwedeng mabawi ng gobyerno pag sinubasta ang mga ito. To be fair, we will still observe due process for everybody. Nauna nung napasubasta ang siyam sa 13 luxury vehicles na mag-asawang kontraktor na Diskaya. May 4 pa na idadaan sa negotiated sale tulad ng Maserati na lampas 2 milyong piso ang halaga. From the flood control, excluding itong mga to, nakapag-remit na tayo sa treasury ng mga 102 million mahigit. Merong instruction si Commissioner Ariel na for as long as it is related to flood control, 100% of the proceeds sa auction will be remitted
pabalik sa ating treasury. Nasa tanggapan pa ng ICI sa tagigang dalawa ring luxury vehicle na isinuko ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Ngayong wala ng ICI, posibleng i-turn over daw ang mga ito sa Ombudsman bilang ebidensya. As far as the Bureau of Customs is concerned, we check the papers, okay naman. No? So I think being part of the TWG, baka pumasok ito either sa jurisdiction ng Ombudsman or perhaps with the BIR, no? Depending on if there will be findings on tax deficiencies. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Kaugnay sa issue ng mga TNVS driver na hindi nakasama sa listahan ng benepisyaryo kaya hindi nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development, sinabi ng Grab Philippines na matapos makipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno, nagsumiti raw sila ng komprehensibong listahan ng kanilang mga driver, rider at delivery partner para makasama sa Fuel Assistance Program. Meron daw silang mekanismo para sa mga aapelang driver, rider at rider partners para sa posibleng pagsama sa kanila sa susunod pang isusumiting listahan. Mga kapuso, sumipa po sa danger level ang heat index sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng Abril. Umalo ulit sa 47 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong Miyerkules Santo sa kaparehong lugar din kahapon, dyan sa Virac, Catanduanes. 42 degrees Celsius naman sa Mambusaw, Capiz. Bukas at sa Biyernes Santo, posibleng halos ganyan din katindi ang init sa mga nabanggit na lugar. Ramdam din ang alinsangan sa iba pang bahagi ng bansa gaya ng Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, ilang bahagi ng Cagayan, Iloilo City, Guiuan, Eastern Samar at Cotabato City. Sa special weather outlook ng Pag-asa para sa Huwebes at Biyernes Santo, magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa. Bahagya hanggang sa maulap pwedeng maging maalinsangan pero may tsansa pa rin ng ulan lalo na sa Mindanao at Eastern Visayas dahil sa Easterlies. Magtutuloy-tuloy yan sa Black Saturday at Easter Sunday. Ganito rin ang makikita sa datos ng Metro Weather. Halos walang tsansa ng ulan sa umaga pero bandang hapon may posibilidad ng ulan. Mas mataas din ang tsansa ng ulan na nakikita sa malaking bahagi ng Mindanao at ilang lugar sa Visayas. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Dahil minsan lang sa isang taon, susulitin ng cast ng upcoming film na Huwag Kang Titingin ang Holy Week break. Biyaheng probinsya o abroad ang ilan pero meron ding mga team bahay. Makichika kay Aubrey Carampel. Rest, vacation, and reflection. Ilan lang yan sa mga planong gawin ng ilang kapuso stars and celebrities ngayong Holy Week. Ang cast ng GMA Pictures and Mentor Productions horror film na Huwag Kang Titingin, may kanya-kanya na raw Holy Week plans. Dahil break din mula sa kanilang trabaho, ang ilan gusto raw umuwi sa kanilang probinsya para makasama ang pamilya. Gaya ni Shuvi Etrata na uuwi sa kanyang hometown sa Bantayan Island sa Cebu. Kasi napanaginipan ko din yung lola ko po, siguro nagpaparamdam na siya, gusto niya na akong makita ulit. So, pupuntahan ko yung puntod niya, ganun. Tapos, really to go back to my core kasi I used to celebrate holidays, Semana Santa, Holy Week there sa isla. So, I would love to see yung Holy Week ngayon doon, knowing na ang dami nang nagbago, magnilay-nilay, isla, beach. Si Allen Ansay, bibisitahin daw ang pamilya sa Bicol. Habang si Sofia Pablo, gusto raw magbakasyon sa South Korea. Magsimba, sama-sama talaga ng family. Excited ako kasi ilang beses na rin nag-Holy Week na hindi ako nakakauwi ng Bicol. Sana matuloy po yung trip namin to Korea ni Mommy talaga. Yes, Holy Week po. Kasi sakto, malapit rin po siya lagi sa birthday ko every Holy Week. So, lagi pong sabay yung Holy Week vacation and birthday celebration ko na. Si Sean Lucas nasa Switzerland na kasama ang kanyang mommy. It's going to be her 50th birthday celebration. So, kaya she wanted to make it special. So, just me and her going there. May tradisyon naman daw ang pamilya ni Michael Sager tuwing Semana Santa. I think 2 years ago, naging Moryon ako. At actually, bumili kami ng Moryon set. Dinala namin yun sa Canada. At sa Canada, nagmo-Moryon din kami minsan. So, ayun, talagang part yun ng culture namin sa Marinduque. And I'm a proud Marinduqueño. Sana makapagsimba ako and pahinga at the same time. Ang ilan naman sa Huwag Kang Titingin cast, staycation at team bahay kasama ang pamilya. Aside from celebrate natin si Lord, I want to celebrate it with my family
And I just want to spend time with my brother din para makapag-bonding. By this time last year, I was inside of the house. So ever since then, I've never been free. So I'm really taking the opportunity of this Holy Week po to spend time and to have fun po talaga. Just to think of other things other than work. That's my goal for this Holy Week. At home muna syempre kasi need to clean the house rin. After taping, ang tago nang wala sa bahay. So to get my stuff fixed and clean and yeah. Most likely rest lang din po. Yeah, spend time with my mom. Kung hindi kami aalis. Si Encantadia Chronicles Sangre star Sanya Lopez nag-post naman sa kanyang IG story na nasa isang theme park sa China. Ang kapwa Sangre at Task Force Firewall star na si Kylie Padilla nasa Japan naman kasama ang kanyang mga anak. Kita naman sa post ni Kylie ang sakura o cherry blossoms. Ang kanyang Firewall co-star na si Kailin Alcantara gusto raw magpahinga at gawin ang kanilang Holy Week tradition. Pero syempre gagawin po namin ang ginagawa namin every Holy Week. It's Visita Iglesia. So gagawin po namin yun. Ano to, with the family? With the family always. Si Lexi Gonzalez, plano naman to rest and reflect at home. Kami ng mom ko, we talked about it. And then we decided na we should take this time to stay quiet and, work on our faith. Yes, team bahay kami. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Close to her heart kay Max Collins ang role bilang isang island girl sa upcoming Kapuso series na The Master Cutter. Pero ang co-star niyang si Joe Berry, inaming very challenging ang gagampanan sa kanyang pagbabalik primetime. Makichika kay Nelson Canlas. Kulitan at pag-TikTok off-cam ang breather ni na Max Collins, Shuvi Etrata at Kapuso Primetime King Dingdong Dantes sa mabibigat na eksena sa upcoming Kapuso action drama series na The Master Cutter. Sabi ni Max, malapit sa puso niya ang kanyang magiging role kaya hindi naging mahirap ang kanyang mga naging preparation. Kung nakikita rin daw ang mga sexy post ni Max sa social media na nasa beach siya, dala-dala niya ito sa kanyang karakter. My character is like an island girl, so I feel like it's very close to home. Since island girl naman talaga ako, I lived in Boracay, diba? I went to Palawan for a while to immerse. Nag-immerse, but palagi naman ako nasa beach. So I guess para lang before nag-taping kami sa Bataan, I wanted to be in the beach na para mas natural for me, the feeling of tan and I could do grounding. Para naman kay Joe Berry, magkaharong excitement at kaba ang kanyang pagbabalik primetime. Sa The Gift, huling napanood si Joe sa primetime kung saan kasama niya si Alden Richards. Dito sa The Master Cutter, natupad naman ang pangarap niyang makatrabaho si Dingdong. Sobrang layo po nito sa lahat ng nagawa ko and it's very physically challenging talaga sa akin. Kaya excited din ako kasi ngayon ko pa lang din nakikilala yung character ko as Ame. Dahil nga physical yung talaga, yung character ko. Nakikita ko din dito kung hanggang saan lang kaya ng katawan ko. Malapit din daw sa kanyang mga personal advocacies ang role niya, kaya buong buo niyang ibibigay ang puso niya sa karakter. As a boxer po dito si Ame and marami pong ipapakita dito na sana kapulutan ng aral na hindi dapat ganun ang gawing trato sa mga little people. Hindi lang daw action at drama ang mapapanood sa The Master Cutter. Bawat galaw dapat sukat na sukat. Samot-saring emosyon daw ang bubulaga sa mga Kapuso viewers gabi-gabi sa bawat episode. Lahat kami, we all have a mixture of everything. So yes, there is a little bit of action, there's romance, there's comedy din, a lot of drama, but so lahat kompleto talaga for the whole family. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.